Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon ay itong kinakasangkutang issue ngayon ni Rosmar Tan at ni Rendon Labrador. Pati na rin yung Team Malakas daw. Ito yung mga grupo ng mga influencer daw. Sabi natin mga vlogger din. Pero kinukonsider nila as influencer sila eh. So, ito may kinakasakuntan silang issue kung saan itong si Rendon Labrador medyo, hindi naman medyo talagang sabi nila ng bastos daw talaga to ng mga staff ng taga-Coron Palawan. So, bago natin simulan yung topic na yan, bago natin panoorin tong balitang ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa inyo, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala namang pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin muna natin tong balitang to para medyo meron tayong konsepto kung ano ba yung nangyari sa balita at bakit sila gustong i-declare as persona non grata sa Coron Palawan. Posibleng madeklarang persona non grata sa Coron Palawan ng mga social media personalities na sina Rosmar Tan at Rendon Labrador. Yan ay matapos nilang pagsisigawan ng isang tauhan ng munisipyo. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapal naman ng tao, tumutulong na kami. Sino bang nagmamalaki nito? Sa viral video na yan, makikitang dinuduro ni Rendon ang municipal staff na si Joe Kay. Sa tingin nyo ba tama yung ginawa niya ni Rendon na pagduduruin itong staff ng taga-Coron Palawan? Napaka bastos. So malaking kabastusan itong ginawa ni Rendon Labrador at hindi naman nakakapagtaka. Kasi madalas yan ang ganyang ginagawa. Nambabastos siya ng tao, mamumuna siya ng kung ano-ano na wala naman sa lugar, na lahat sa kanya issue na akala mo siya lang yung tama, na sinasabi niya pa na kumbaga parang pinapakita daw niya yung mga mali, pero dito makikita mo na siya yung mali rito. Kahit sabihin natin na totoo yung mga sinasabi niya na kung ano man yung inirereklamo niya. Pero yung ganyang duru-duruin mo, yung isang babae na sa tingin natin medyo mas may edad sa kanya, pero babae pa rin yan. Buti sana kung lalaki yan na kasing kamats niya, kalaki niya, baka pwedeng palampasin natin. Pero ito kasi, hindi tama na babastusin mo ng ganyan, naduduruin mo, tapos tatanungin mo kung sino yung pinagmamalaki niya. So parang dito naghahamon di ba? Hinahamon niya babae, tapos mas maliit pa sa kanya. Pero kung halimbawa kasi laki nito yung sabihan niya ng ganyan na kung sino yung pinagmamalaki mo, duruduruin mo, malamang pinalagan dun si Rendon Siguro dahil nakita niya na hindi papalag to, hindi to makikipagsabayan sa kanya ng yung i-level ba yung pambabastos na ginagawa niya, yung makikipagbastusan sa kanya. Hindi alam niya hindi papalag, kaya kinakain niya ng buhay ito na parang yung masyado niyang ino-overpower niya. So lumalabas dito masyado entitled yung feeling niya sa sarili niya na since ang pakilala niya sa sarili niya dyan, influencer siya So hindi lang siya vlogger, influencer pa. So masyadong kinakain na to ng sabihin natin sikat pa rin naman to kasi maraming kahit toxic to. Sabihin natin kilala pa rin naman to, sikat pa rin to, pero yun nga masyado nung umakit sa ulo niya yung kasikatan na feeling niya sikat na sikat siya dahil gusto siya ng tao. Hindi niya alam, kaya lang naman siya sumisikat kasi toxic siya. Maraming tao yung may ayaw sa kanya. So dito makikita niyo kung paano niya bastusin itong taga Coron Palawan. So ito yung mga naging dahilan kung bakit gusto sila kasama si Rosmar Tan na ipa-persona non grata dyan sa Coron Palawan. So tuloy natin yung balita. Yab Trinidad, nagugat ang pagtatalo sa isang Facebook post tungkol sa ginawang aktibidad ng mga vloggers sa lugar. Ayon kay Trinidad, ginamit lang daw ni Rendon at Rosmar ang mga residente ng Coron para sa kanilang social media. So yun, ito pala yung pinag-ugatan bakit nagalit itong si Rendon Labrador, bakit sumugod sila Rosmar Tan kasama yung Team Malakas.
Ito yung mga grupo ng mga social media influencer. So nag-post siya sa kanyang Facebook page. So makikita naman natin personal niyang Facebook page yan. So karapatan niya yan. Kahit naman sino pwede mag-post sa kanyang Facebook account. Pwede niyang sabihin kung ano yung gusto niyang sabihin. Kasi meron tayong di ba, freedom of speech. Tsaka yung natin, karapatan natin na ihayag ng ating mga sariling saloobin. Ngayon, naglabas siya rito ng sabihin natin ng inis or ng galit. Bakit sila masasaktan? Unang-una mga influencer to, mga social media influencer, mga vlogger. Mga celebrity na to, pwede na i-consider to as celebrity. So dapat dito kumbaga parang immune dapat sila rito sa mga ganyang klaseng batikos Especially si Ros Martan or to si Rendon. Si Rendon toxic yan, talagang hindi nawawala sa kanya yung mga pambabash. So kay Ros Martan ganun din. So sana ito sa mga sa mga pambabash, pero hindi natin alam bakit napasugod to kasama sa Rendon Labrador. So marami nagsasabi na mukhang itong si Ros Martan mukhang nasasama sa mga maling tao. Lalo na rito kay Rendon Labrador. Alam naman natin ito si Rendon talagang pag ito gumalaw, viral to. Hindi dahil nagustuhan yung ginawa niya. Nagba-viral to dahil sa mga kagaguhang ginagawa niya tulad ng itong pagsugod niya rito, yung panduduro niya, yung parang panlalait niya rito sa staff ng taga Coron, Palawan. Ngayon, itong si Ros Martan mukhang nai-impluwensya o nadadamay lang dito sa action ni Rendon Labrador. Kasi kung titingnan mo naman doon sa first part ng video na si Ros Martan nandun lang naman sa isang pwesto lang. So ang mas nagrarant talaga ng galit is itong si Rendon Labrador. Meron pa nga siyang sinasabi doon na pinagtatanggol lang daw niya itong mga kasama niya dahil ayaw daw niya na naargabyado. Pero yung ginagawa niya, inaargabyado niya rin naman itong staff ng taga Coron, Palawan, na to the point na tatanungin niya sino yung pinagmamalaki niya, na parang naghahamon, di ba? Kung lalaki yan, siguro kung lalaki yung kinukumpronta niya, baka hindi niya tanungin kung sino yung pinagmamalaki niyan. Baka tumiklop-tiklop pa yan. So since babae kasi yung kanyang kinukumpronta, feeling niya hindi papalag. Pero kudos dun kay Madam na composer pa rin siya, na talagang pinakita niya yung professionalism niya. So hindi siya nagpadala sa emosyon, nakinig lang siya. Although yung sumasagot din naman siya kung yung panig niya, pero para po sa akin yung mas may mali doon, or talaga may mali doon, yung itong grupo nila Rendon, nila Rosmar, kasi sila yung pumunta sa Coron, Palawan para kumprontahin hindi pumunta doon sa opisina para kumprontahin yung staff tungkol dito sa pinos nila na siyempre ginamit lang, feeling nila nagamit. So kung makikita nyo naman dito, sinabi niya na lalong ginamit nyo lang yung staff para mag-assist sa inyo nang wala man lang kayo kahit anong singkunduling na tinulong. So parang siyempre real talk, kilala kayo na nagbibigay ng tutulong kasi mapapera naman kayo. Siyempre, yung mga staff na tumulong sa inyo, nag-assist sa inyo, kahit paano naman kumbaga umaasa na mabibigyan ng konting, alam nyo, maambunan man lang ng konting pakonsuelo. Lalong-lalo na dun sa mga tanod na magbibigay ng security sa inyo since kilala kayo, mga celebrity kayo, siyempre dudumugin kayo ng tao. Siyempre, katapano, nag-aantay din ng maambunan niya ng konting grasya or kahit na anong pwede niyong i-offer sa kanila. Pero yun nga, ni singkunduling nga, wala kayong naibigay, pero sinasabi rin ni Rosmar dito na nakapagbigay daw siya. Pero yun nga lang, siyempre, baka hindi natin alam sino yung totoong nagsasabi ng totoong kwento. Siyempre sa isang kwento meron laging dalawang version yan. So since hindi ang kwento ng nagpost mukhang ginamit lang yung mga taga Coron, Palawan at yun nga para sa pagbablog nila para kumita. So labas naman tayo doon dahil talagang yun ang trabaho nila, yun ang pinaka
pwede na sabihin talagang isa sa mga reason bakit sila nagba-vlogs para kumita. Pero yun nga, siyempre, ang pinaka kinadidismaya ng mga taga-Coron Palawan, especially itong nag-post, yung nga na naghihintay sila, naghintay ng ilang oras, gutom yung mga tao doon. So, hindi man lang sila nabigyan ng kahit na ano. Siyempre, ayun nga, sabi ko nga, real talk, natural nag-aantay na mabigyan. Si Diwata nga na kilala na, na sikat na. Sikat na paano kumikita na, kaya nilang magbigay ng milyon-milyon. Di ba? O bakit naman itong mga nagbigay sa kanila ng security, na mga nasa munisipyo, siyempre, paano naman, nag-aantay rin naman na mabigyan sila ng blessing. Pero yun nga, dahil nga hindi nabigyan, medyo sumama ang loob. Pero it's normal lang na batikusin kayo, mag-grant sila. Especially page naman yan, private Facebook page niya yan. So, wala namang masama dun sa ginagawa niya. Since kayo rin naman, lalo si Rendon Labrador, nagpo-post din naman siya na kanyang mga saloobin, wala namang nagreklamo sa kanya. So, dapat sanay na rin kayo yan. Marami kayong mga basher. So, napapanood naman ko kayo. Nakakatawa, di ba? Nakakabalita ako sa inyo na yung mga basher nyo, sinasagot nyo. Pero bakit ganun na eto nag-post lang naman, hindi naman siya nambabas sa inyo, bilang yung pupuntahan sa opisina at bilang yung kukomprontahin nyo na sa tingin naman namin talagang sumobra. Kaya siguro yan yung mga rason kung bakit pinaplano na i-declare kayo ng persona non grata. So sa pagkakaintindi ko, pag na-declare ka as persona dyan, hindi ka lang pwedeng makatapak dyan sa lugar na yan. So, pwede kayong itaboy or pwede kayong hulihin yata. Hindi ko sigurado pero yun nga, parang pagbabawalan na kayo pumunta sa lugar ng Coron. So, medyo malaking medyo malaking dagok yan sa pagkatao nyo. Hindi naman sa karir, pero sa pagkatao nyo dahil nasa mundo na tayo ng social media. So, hindi na mabubura yan. Hindi na mawawala yung record na yan na once isa sa mga ng buhay nyo naging na-declare kayo as persona. So, malalaman yan ng mga anak, ng apo nyo. So, hanggat tumatakbo yung buhay may makakapanood niya. So, pwedeng pwedeng tanungin sa inyo bakit kayo na persona non grata at malalaman nila kung bakit. So, mapapanood nila. So, medyo damage din yan sa pagkatao ninyo. So, ito. Kaya nga dyan nakakapagtaka lang talaga yan. Bakit si Rosmar, mukhang bakit nasasama ngayon dito kila Rendon na hindi naman kailangan ni Rosmar yung, kumbaga, yung magpa-viral. Hindi kailangan ni Rosmar Kasi itong si Rosmar, parang di naman niya primary source of income ang pagbablog. So, negosyante to. So, parang yung pagbablog niya pero parang secondary na lang niya. Parang other source na lang niya yan. So, hindi niya kailangan dumikit dito kay Rendon para maging mag-viral lang yung kanyang mga video. Oo nga, tulad yan, nakapag-viral nga siya ng video, kinasangkutan naman niya is yung hindi maganda. So, marami nagsasabi na talagang mukhang nasa maling kaibigan na pupunta itong si Rosmar dahil nga nadidikit sa kay Rendon Labrador. Kaya yung iba nga, ang payo kay Rosmar dyan, medyo dumistansya kila Rendon dahil dyan masisira yung pangalan niya tulad ng nangyari ngayon dahil sa pagiging toxic ni Rendon. Ayan, sumugod ng alanganin, kinukumpronta pa yung staff ng taga-Coron. Siyempre, damay si Rosmar din dahil sila magkakasama. So, ang una pa nga nilang unang bunga nila dyan, pumunta daw sila sa Coron Palawan para mag-enjoy. So, secondary na lang itong pumunta sila dito sa gymnasium na yan para magbigay ng tulong daw, sabi nila. Pero base nga dito sa post ng taga-Coron Palawan, mukhang ginamit nga lang daw yung event na yan para makapag-vlog sila. The content, pinag-assist din daw ang mga tauhan ng munisipyo pero hindi binigyan ng anumang tulong. Nakatakda naman maghain ng resolusyon ng isa sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan para ideklarang persona non grata ang dalawang vlogger. Ang inasal daw ni Rendon,
nagdulot ng kahihiyan sa kanilang tauhan. Iniimbestigahan na ng munisipyo ang insidente. So yun, mukhang may katwiran naman kasi yun nga, 'di ba? Pumunta sila nga diyan sa dito sa Coron ng parang wala yatang coordination. So tuloy lang natin to. Late ang coordination nila ma'am na nagpaalam na gamitin yung municipal covered court. So yun, late ang coordination nila. So itong sila Rendon, sila Rosmar, late daw ang coordination. So kumbaga, last minute bago sila nagpasabi, ibig sabihin, wala talaga sa plano ng taga Coron Palawan na sila pupunta. So parang nangyari ito, parang gate crusher siguro yung naging setup. So imbis na makatulong, imbis na mas mapaganda yung event na yun, medyo nahaluan ng hindi magandang issue kasi nga itong sa ginawa nila Rendon. Kaya nga itong si Rosmar, payo nga daw nila, mukhang kailangan niya ng dumistansya rito kay Rendon, baka dito masira yung kanyang pangalan. Instead na maganda yung tinatakbo ng career niya sa business niya, sa pagbablog niya, mukhang mahahaluan ng hindi maganda dahil dito kay Rendon Labrador. So, ang pinaka moral lesson dito para kay Rosmar, piliin mo yung mga makakasama mo, yung mag-aangat sa iyo, kaysa yung sinasamahan mo, hihilahin ka pababa. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. God bless.